So may ginawa ang Bleacher Report na trade idea lang naman. Uulitin ko, idea lang to. Hindi po ito rumor. Gawa-gawa lang ng malikot nilang isip kung paano ang isang posibleng trade na magpapapunta kay Steph Curry sa LA Lakers. Hindi ito rumor mga idol ha. Uulitin ko lang. Trippings lang talaga nila to. Bale 4-team trade ang idea po na ito involving yung Lakers, Warriors, Brooklyn Nets, pati Detroit Pistons. And ang laman nga po ng trade ay makukuha ng Lakers sina Steph Curry, Day'Ron Sharpe, Wendell Moore Jr. pati isang $3.9 million na trade exception. Ang makukuha naman ng Dubs ay sina Austin Reeves, Ben Simmons, 2029 unprotected na first round pick mula sa Lakers, 2031 unprotected din na first round pick mula sa Lakers ulit at $2.4 million na trade exception. Para naman sa Brooklyn Nets, heto, D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, $23.3 million na trade exception, sabay another trade exception pa worth $2 million. And sa Detroit Pistons naman, they will receive Dennis Schroeder, Christian Wood, dalawang 2025 second round picks at $4 million na cash considerations. So kung susumahin lang muna natin, ito ang nawala sa Lakers mga idol. Hindi na muna natin isasama yung mga trade exception. Austin Reeves, D'Angelo Russell, Rui Hachimura, Gabe Vincent, Jalen Hood-Schifino, Christian Wood, 2029 na unprotected first round pick, 2031 unprotected first round pick, 2025 na second round pick, sabay 4 million na cash. Para naman sa Warriors, si Steph Curry lang ang mawawala. Sa Nets naman, Day'Ron Sharpe, Dennis Schroeder, Ben Simmons, tsaka 2025 na second round pick din. Then sa Pistons, si Wendell Moore lang talaga. Sila kasi yung may cap space dito so kaya nilang mag-absorb din ng malaking contract tulad ng makukuha nila kay Schroeder. I-discuss natin ang trade na ito mga idol, singit na muna natin to. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. And ayan no, para sa Lakers, ang pinakapuso talaga ng trade na ito ay si Steph Curry, syempre. Dahil sa trade nga, makakabuo ang LA ng panibagong Big 3 na talagang magpapayanig hindi lang po sa Western Conference, kundi sa buong liga talaga. Focus ang trade na ito mga idol sa pag-retain ng dalawang stars ng Lakers. Ang kaso nga lang, mapapatanong ka, was it worth it? Worth it ba na makuha mo ang prize player na ito pero ang inalis mo naman ay yung depth o lalim ng bench mo and at the same time ay yung future nyo kasi mga unprotected ang mga picks eh. Panigurado sa taong 2029 at taong 2031, buwag na yung LeBron, AD, Steph trio kung magkataon eh. Baka si AD na nga lang po ang natitirang naglalaro sa mga oras na yan pero ayun nga, ang trade na ito ay more focus talaga sa ngayon. Syempre productive pa kasi si LeBron kahit napaka-40 na at what better way para sulitin ang kanyang natitirang productive playing years kundi bigyan siya ng ultra shooter and probably ang pinakamalaking offensive weapon na magiging kampi niya sa history ng kanyang karera. Talagang paldo na naman kaming mga content creators kada maglalaro sila kung magkataon and nakita rin naman nating may magandang chemistry sina Steph at LeBron noong naglaro sila para sa Team USA nitong nakaraan. Peace on earth talaga ang hatid nito and dream come true ito para sa Lakers offensively. May bonus ka pa na Day'Ron Sharpe na isang decenteng backup big man at isang Wendell Moore pa na may solid size din sa wing position. Though hindi mo sure kung kaya ba nilang mag-produce sa next level dahil talagang gutted yung depth nitong Lakers dahil sa trade. Tatlong starters sabay tatlo rin pong bench players ang aalis sa team nila dahil nga sa trade na ito in which paniguradong sasakit talaga sa kanila. Kakailanganin pa nilang magpapirma ng mga veteran minimum contracts para mapuno ang kanilang team. And para naman sa Warriors, kung ako ang Warriors general manager, baliw na lang siguro ako kung papayag ako sa trade na ito. Wala namang benepisyo sa akin to sa totoo lang. Unless na lang talagang ready ako na i-give up yung pagiging competitive at mag-rebuild na lang lalong-lalo na at may Cooper flag pa na paparating next year. Pero mukha ng franchise ko ang aking i-give up. Marapat lang din na sobrang compensated ako kung ipapamigay ko siya. Ang pinaka-prize talaga rito ay yung dalawang future draft picks ng Lakers na probably magiging mataas kung hindi na magiging competitive ang LA sa mga taon na iyon.
Though ayun, may Austin Reeves ka pa na solid starter din at Ben Simmons na isasama mo kay Draymond di all-out whack na yung spacing nyo niyan. Basically si Ben Simmons bigger Draymond Green nga lang din pero nawala ng kumpiyansa. Ito lang ang tanging way para maisipan ng Warriors man lang na i-trade si Steph mga idol kung bigla ang ginusto na nila mag-rebuild pero by the looks of it, pumapalag-palag pa naman ang Dubs at ginugusto nila maging as competitive as possible kahit pa umalis na rin si Klay. Big L talaga to sa Warriors kung papayag sila. Kasi makuha ng franchise nyo ganun-ganun nyo lang iti-trade sa rival team nyo sa Pacific Division. Kahit pa sabihin mong dalawang unprotected picks pa yan. Kaya mo pa nga humingi ng isa pa. Para naman sa Brooklyn, isa talaga sila sa tagapamahagi ng trade idea na ito at hindi talaga sila ang mga main player. Halata namang rebuilding na rin sila so bakit pa nila kakailanganin ng Ben Simmons na tuwing off-season lang malakas. Sabay hindi nakakapaglaro kapag regular season or Dennis Schroeder na hindi naman din pupasok sa timeline nyo. With this trade, makakakuha pa sila ng expiring na kontrata in D'Angelo Russell, may young prospect pa sila in Jalen Hood-Schifino, sabay may Hachimura pa. Starting caliber player to kahit na nagsastruggle din paminsan. Sabay 2 years na lang din po ang natitira niyang kontrata at sa presyong around 17 million per season, mainam din to na isama sa iba pang mga trade sa hinaharap. Okay din para sa Brooklyn Nets. Ang nilet go lang din nila na may future value si Sharp na more of a backup center lang din naman. Lalaki ang cap space nila sa trade na ito para sa offseason next year, makakatesting sila kung makakascore ba sila ng big name free agent. Pistons, may Pistons fan ba dito mga idol? Panalo na rin sila sa trade na ito, no? Wendell Moore lang ang bibitawan nyo tapos mga trade exception sabay mga quality players pa ang makukuha nyo na sina Schroeder pati si Wood na pwede nyo rin pong i-trade sa iba. Bonus pa na may second round picks kayo makukuha. Tiba-tiba rin lalo na wala naman din silang plano manalo ngayong taon. Yan lang naman ang nakikita kong mga implikasyon ng trade na ito mga idol. Ako personally na Lakers fan, medyo torn pa nga ako kung mag-a-agree ako. Kasi syempre, I welcome yung thought na magsuot ng purple and gold jersey si Curry. Pero dadami rin naman ang questions na mag-a-arise buhat nga nung trade kasi nga gutted talaga kayo. Kalahati ng team nyo halos ang ipapamigay nyo, sabay wala ng gaanong backups na maaasahan sa rotation. Though alam ko naman na para makuha ang isang Steph Curry, ganyan nga po ang kailangan mo rin i-let go. Maybe even more. And kahit nga siguro yung more na yon hindi pa rin sasapat para makumbinse na i-trade ng Warriors ang kanilang franchise player. Lalo pa ngayon at pumirma siya ng 1-year extension. Let me know mga idol kung ano yung thoughts niyo. Sino ang tatanggi na team sa trade na ito? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako nang design itong mala vintage na Kobe shirt. $6.89 lang yan at ayan po ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page for more info, idol. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.